Parang lumilinaw na ngayon kung ano yung magiging future nitong si Rui Hachimura sa bagong rotation na binibuild ni JJ Redick sa Lakers. Una dyan, nasa expiring contracts na itong si Hachimura pero tapos na ang off-season, wala nang naging action ng front office about sa extension contract niyan. Binabaha na nga yung Pilipinas, magrarally na lang lahat-lahat. Yung views ko bumabagsak pa rin, guguho na lang yata yung mundo. 10,000 pa rin yung subscriber ko plus 50k lang yung followers ko. Baka naman mga pare ko. Balik tayo. Magulo pa rin ang Lakers pagdating sa magiging lineup nila mula sa starting hanggang sa second unit. May narinig rin ako na report na minomonitor lang talaga ng Lakers at front office mismo yung performance nitong si Hachimura sa susunod na season. Kung magiging effective yan sa magiging bagong rotation nila at kung hindi, alam nyo na kung ano mangyayari dyan. Trade ang babagsakan yan o sa bench, yan yung nakikitang mangyayari. Ang lumalabas kasi ngayon parang mas gustong paboran ng Lakers itong si Jake LaRavia. Mas bata ang araw at mas nakikitang mas nagiging effective to sa bagong sistema ni Redick. Sa training camp kasi, kadalasan hindi lang ang malalaki o flashy na plays ang nakikita, kundi rin yung hustle plays, hustle hours, classing out sa shooter, rotation, rebounds, boxing out, effort sa cut-off passes, at pag-recover sa transition defense. Yan yung mas pinagtutuunan ng pansin ng Lakers. Kaya kay JJ Redick at sa front office ng Lakers, mas nagbibigay nga ng pansin yung mga to sa defensive versatility sa mga role player na may kakayahang tumulong sa opensa ng hindi dominanteng ball handler dahil kay Doncic at Lolo Bron yan, na marami ng touches, kailangan nilang mag-complement ng defensive versatile. Kaya mas priority talaga nila ang depensa ngayon. Kaya maraming mga analyst at mga film breakdown ang nagsasabi na si LaRavia mas flexible sa defensive depth, kaya niyang mag-switch mula sa perimeter papunta sa interior, mag-help at bumalik at mag-close out ng maayos kontra sa smaller, faster wings. Kaya magiging fit nga raw talaga to sa sistema ni Redick. Binibigyang malaking diin ang defensive rotation at unit level defense para kay Coach JJ. Mas nagpapakita na gusto niya ng players na sumusunod sa defensive principles, communication, rotation, takedown sa driving lanes, lalo na nang nakuha nila itong si Marcus Smart na magiging anchor nila sa defense, at ibang role players na hindi nangangailangan nga raw ng maraming touches pero nagpapaganda ng flow nila sa defensive depth. Kaya nga nag-elevate ang Lakers ngayon pagdating sa magaling sa team defense at off-ball movement. Si Hachimura kasi established naman talaga yung scoring at mas improvement sa sistema yan ni Redick last season. May value yung shooting at experience niya, pero may mga film notes na minsan nga matchup dependent at may kahinaan sa ilang switching schemes o kapag hinahabol niya mismo ang recovery niya sa pick and roll, closing lanes yan mga pare koy. Kapag ginawang priority ang switching defense at quick rotation, mas may mga pagkakataon na mas preferin talaga ni Redick ang mas flexible na wing tulad nga nitong si LaRavia. Kaya nga nakikita ng mga analyst, of course yung mga insider, na mas pwedeng paboran ng Lakers ngayon si Jake LaRavia kumpara dito kay Rui Hachimura. Sa kabilang dulo, habang tumitindi yung kompetisyon sa Western, mas nagiging clear ngayon sa Lakers kung gaano kahalaga ang pagiging team leader ni LBJ. Even na meron silang Luka sa lineup ang pinaka-logical kasi na usapan dyan yung edad ni LBJ na pwedeng maging problema nito dahil nga tumatanda na yung lolo nyo na to. Sa podcast kasi sinabi ni Jovan Buwan na logical lang talaga ang edad ni LBJ, lalo na yung 23rd season nito. Binigyan dain nga nito na hindi niya inaasahan na magiging gaya ng style ni Kawhi Leonard ang load management ni LeBron. Hindi pwedeng intentionally na rest 15 to 20 games ang bigay dito gaya nga halos ng rest history nitong si Kawhi Leonard. At hindi pa nga raw kailangan yan ni LBJ para lang maging fresh. Parang mas gustong sabihin kasi nitong si Buwan na kayang-kaya pang sumabay nitong si LBJ sa matinding kompetensya sa Western Conference ngayon dahil may mga laro lang sa stretch gaya ng mga sunod-sunod na road game o back-to-back na maaaring pag-isipan nga raw kung bibigyan ng pahinga si LBJ dahil nga kailangan pa rin nga raw nito ng pahinga, lalo tumatanda na yan. Ang nakikita dyan, ang Lakers kailangan pa rin talaga ang serbisyo nitong si LBJ lalo na pagdating sa mga crucial game, lalo na kung pumasok ulit sa playoffs ang Lakers, meaning na kailangan pa rin nila ang pagiging leader at experience nitong si LBJ sa magiging run nila sa 2026 NBA season.